Isang 10 taong gulang na bata ang nagtamo ng matitinding paso sa katawan matapos daw banlian ng kumukulong tubig. Nang makapanayam ko ang batang si JJ, hindi niya tunay na pangalan. Sa pahintulot ng kanyang lola Glenna, inamin niya na si Alex na bagong live-in partner ng kanyang ina na si Camille, hindi nila tunay na pangalan ang may kagagawan. Madalas ka ba niya saktan? Minsan po kapag may kasalanan po at hindi ko po nasusunod yung sinasabi niya po. Ano ginagawa niya sa'yo? Napapalo po, nakukurot po dito po. Kwento pa ni JJ, siya raw ang laging inuutusan na maglinis ng bahay na kanilang tinutuluyan. Ako po yung naglilinis po ng bahay. Litter box po muna. Ini-scoop ko po yung dumi. Tsaka po magwawalis lampaso. Okay. Yun na po, maghuhugas din po ng pinggan. At nang tanungin kung paano siya napasok. Paano ka binuhusan? Pag ganun po, dumaan po dito. Tapos lumampas. Bumaba po pag ganun. Ang nakababakala, matapos malapnos ang muka, braso at halos buong likuran, hindi pa agad dinala sa doktor ang bata. Ginawa niya po, ginamot niya po yung aloe vera, ginanon-ganon niya po. Yung laman, kinaskas-kaskas niya po. Hanggang sa hindi pa po yan galing. Nilagyan po rin po ito. Isang overseas Filipino worker sa Middle East ngayon ang ina ni JJ na si Camille. Pero bago makapag-abroad, kay Glenna, lola ni JJ, pinaalagaan ni Camille si JJ habang nagtatrabaho ito bilang kasambahay. Ako po naging alaga mula 1.5 year hanggang sa 9 years old po. Nag-apply po siya sa DH sa abroad. Pero kalaunan taong 2023 sa live-in partner na raw ipinaubaya ni Camille si JJ. Ihiramin nga daw si JJ at ipapasyal daw at ipamimili. Ihatid na nga daw. Sabi daw nito si JJ ay ayaw na niyang pumunta doon sa aking anak. Hanggang doon lang po, wala po kaming kontak. Kaya naman hindi rin daw lubos akalain ng lola ng bata na makalipas ang ilang buwan na walang kontak sa kanyang apo ay makatatanggap siya ng isang malungkot na balita. May 23, tumawag yung aking anak na nasa may kawayan at nag-iiyak. Kung ayaw pa pong ipaalam. Ako kasi may sakit sa puso eh. Hindi na pumilit po ako sabi sa akin ng anak ko nga kaya nyo ba? Sabi ko, oo, kaya ko, bakit baka? Ay gusto ko makita si JJ nga. Pinakita yung picture na talagang bagong banli na pagampaga ang mukha. Nang makarating sa lola ng bata na si Glenna ang balita, dali-dali siyang tumakbo mula Laguna papuntang Cavite. At nang makita ni Glenna ang apo na nooy nasa kustudiya na ng mga taga-barangay at pulis. Awa ko dun sa bata. Siyempre, hindi ko nga pinapalo yung bata. Tapos maanong ko na ganyan na. Sabi ko, sobra para sa dista. Pero dahil hindi pa napipirmahan ng doktor ang medico legal, hindi agad nakapagsampa ng kaso si Glenna noon. Ang paliwanag ng CSWD ng General Trias Cavite. Na-inform naman po yung family na willing naman na i-assist sila. So doon lang po kami nagkaroon ng miscommunication sa part na sa pagre-release po ng medico legal. Para magkaroon ng linaw sa totoong nangyari kay JJ, kinausap ng resibo si Alex. Aminado siyang dinidisiplina niya ang bata, pero giit niya, aksidente lang daw ang nangyari kay JJ. Nanonood daw ng cellphone ko, so ito is hagdanan, nakaharap ako doon, and yung kitchen po is nandito. Hindi ko nakita yung nangyari kasi sigaw lang po yung narinig ko. Yan po yung nangyari. Pero si Glenna hindi tinanggap ang sinasabi ni Alex. Hindi naniniwala na aksidente lang po yung nangyari. Sinadya yung pagkakabuo sa kanya. Gusto niyo hubang makaharap yun yung kabilang poder? Okay lang po mag-usap. Narito naman ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaharap na sina Glenna at Alex para magkaliwanagan na tungkol sa sinapit ni JJ. Kayo ko ba may kinalaman dito sa sinapit ng bata ko? Wala po. Hindi ko magagawa na yun. Hindi ko magagawa Ano nangyari? Hindi ko magagawa yan. Pinrainwash nyo eh. Ano mabibrainwash? Hindi ko nakikita yung anak ko. Yung apo ko. Bakit? Hindi ko nakausap. Ano ko mabibrainwash? Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, Nay! Nay! Okay ka lang. nagkalabasan man ng mga hinaing ang magkabilang panig,
desidido si Glenna na sampahan ng kaso si Alex. Itutuloy niyo po ba yung reklamo? Yung paghahain ng kaso laban ho dito sa manugang ninyo? Gusto ko. Ano po masasabi niyo? Wala naman po akong magagawa kung itutuloy mo yung kaso. Nakipag-ugnayan din ang resibo sa ina ni JJ na si Camille sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Ano ba masasabi niyo unang-una dito ho sa pangyayari na ito? Siyempre po, nag-alala po ako. Pero sinabihan ko naman na po yung asawa ko po na paggamot po yung bata, pero hindi pa po talaga namin siya na ipagamot nung time na yon. Nung una po, sinabihan ko na po sila, huwag kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi naman yan magagawa ng asawa ko. Alam ko talagang aksidente. July 10, formal lang nagsampa si Glenna ng kasong physical abuse. Sa pahintulot ng social workers ng General Trias Cavite, kay Glenna muna manunuluyan ang bata. Kinabukasan po inuwi na siya sa Laguna. At para na rin daw sa ikapapanatag ng loob ni Glenna, minarapat ng resibo na maipa-check up ulit si JJ sa isang espesyalista para matignan ang kanyang mga sugat. Linis na, wala na po yung mga blister na dapat nakaumbok na gano'n. Wala na po yun. Pero again, for the peklat, hindi na po natin siya mababalik sa normal na itsura. Naghilo man ang mga lapnos at pasa na natamo ni JJ, hindi basta-basta makalilimutan ng bata ang sinapit niya sa loob mismo ng kanyang tahanan. Pangako ng kanyang lola Glenna, poprotektahan niya ang apo at bibigyan ng nararapat na atensyon, aruga at pagmamahal.